Sa ating pong huling awiting spiritual, ating pong muling buksan ang ating mga hymnal book sa page 121, When the Roll is Called Up Yonder. Page 121. When the roll is called up yonder, sing. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the Savior of all shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On the bright and cloudless morning, we the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to the horn beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Last stanza. Let us labor for the Master from the dawn to setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. The rapture of all faithful. Sa ating pong pagkikinig at pag-aaral po ng salita ng Panginoon, tawagin po natin si Pastor Norman Millares. Mapagpalang umaga o araw sa ating lahat. Si Pastor Manny Satira ng mga pala pangalan ng church nila. Basta yung church doon sa Gumaka. Sovereign God Bible Doctrine Baptist Church. Yan. Siya po ay personal na nag-imbita sa atin. Sila po ay mayroong idadaos na Bible Conference sa May 9. At ako po ay personal ding naanyayahan bilang isa sa mga tagapagsalita. Kaya kung kayo ay libre naman, markahan nyo sa inyong kalendaryo yung May 9. At ipanalangin natin na magkaroon ng maganda, mabunga, at masaya, matamis na fellowship mula sa salita ng Panginoon. Pag-pray po natin at naway tayo makatulong sa pangangailangan ng gawain. Okay. Niling ko kanina kay Deacon Rogie na ako muna mag-preach. Mauna na ako. Mamaya na lang siyang gabi. Ngayon, kung hindi natin matapos to, tutuloy natin mamaya. May part 2. Okay. Kailangan ay may bahagi ko po ito sa inyo. So ngayon pong umaga, buksan natin ang ating mga Bible sa Psalm 25. Mga awit, 25, versikulo 18. Psalm 25, verse 18. Ito ang ating teksto ngayong umaga sa ating pong pag-aaralan.
Ganito ang sabi ng banal na kasulatan sa King James Version, "Look upon mine affliction and my pain, and forgive all my sins." Mine affliction and my pain. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Tayo po muli ay dumako sa panalangin. Humingi tayo ng gabay. Dakilang Diyos, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, banal, aming Ama na nasa langit, purihin kayo at luwalatiin ngayon at magpakailanman. Sambahin kayo sa inyong kataas-taasang kalalagayan. Karapat dapat kayong tumanggap ng lahat ng parangal, papuri at pasasalamat. Kalugdan ginawa, Panginoong Diyos, na kaming lahat ay gawin yung karapat dapat. Hiniling po namin ay prepare niyo po ang mga puso sa pagtunghay namin ang iyong mga salita, na maunawaan po namin, Panginoong Diyos, ang inyong pong mahalagang mensahe sa amin. Gawin niyo pong pagpapala sa aming lahat ang iyong mga salita. Maliwanagan kami, Panginoong Diyos, lalo na ho sa inyong mga personal na dealing sa aming mga buhay. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, makita namin ang aming tunay na anyo at kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Kung may nakikita po kayo, Diyos, na mga kasalanang natatago sa mga puso, ay inyo pong ihayag at ilantad sa amin. Bagabagin niyo kami upang ito'y aming pagsisihan. Humingi ng tawad at paglilinis. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na pagpalain niyo po ang pangangaral ng mga salita. At ang mga ngaral at lahat ng mga makikinig. Lahat ay para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Ang lahat ng ito po ay aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Mine affliction and my pain. This is the prayer of David. He said, "Look upon mine affliction and my pain and forgive all my sins." Kapag tayo po ay may affliction and in pain, malamang ganito rin ang ating prayer. Tama? Dagdag pa dito ay ang paghingi ng tawad sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ang context nito, titingnan po natin, bago natin to ipaliwanag, mahalagang tingnan po muna natin ang konteksto nitong prayer ni David. Dito po ay inilatag ni David sa harap ng Diyos ang mapaminsalang kalagayan na kinabibilangan o kinaroroonan niya. Sa verse 15, ganito ang sabi niya, "Mine eyes are ever toward the Lord, for He shall pluck my feet out of the net." Yung paa po ni David ay nasa silo o lambat. Mahigpit, nakagapos, upang hindi niya maalis ang kanyang sarili sa kanyang mga paghihirap na kanyang kinalagyan o kaya sa kanyang kalalagayan. Parang ang nangyari kay David, siya ay nakalagay sa isang kahon na hindi siya makalabas. Para siyang inilagay ng Panginoon sa isang kahon na hindi siya makaalis at hindi siya makagalaw. You know what I mean? Naka-experience na ba kayo ng ganyan, na kayo nilagay ng Diyos sa isang kahon na wala kayong magawa, hindi kayo makakilos, gustong-gusto mong makalabas, hindi ka makalabas, ayaw mo doon sa kalalagayan na pinaglagyan sa iyo ng Panginoon, pero wala kang magawa. Na-experience na yan? Ako personally, na-experience ko na yan. Ganyan din po naging kalagayan ni David. Yung kanyang mga paa ay nasa silo o lambat. Maigpit, nakagapos, hindi siya makalis sa kanyang kinalalagyan. Yung kanyang sarili ay naroon sa mga paghihirap, pero wala siyang magawa. Verse 16, sabi niya, "Turn unto me and have mercy upon me, for I am desolate and afflicted." Siya ay nag-iisa. The word desolate means nalulumbay, nag-iisa. Si David ay nasa kalalagayang nag-iisa at nagdadalamhati o naghihirap. No, karaniwan po sa mga napipigati at nalulumbay ang nag-iisa.
Kapag kayang isang tao ay dumaranas ng kalumbayan at kapigatian, feeling niya siya ay nag-iisa. Tama? Feeling niya, iniiwan siya ng kanyang mga kaibigan at silang mga dumaranas ng pagdadalamhati at paghihirap o kapigatian ay mas pinili pa nila mismo sa kanilang mga sarili na umupong mag-isa at manahimik na lamang. Gusto nila mag-isa. Ganyan ang naranasan ni David. Tinawag ni David ang kanyang sarili na nag-iisa, desolate, and afflicted, at nalulumbay. Dahil hindi naman siya umaasa kasi sa kanyang mga lingkod at mga kawal. Pero lubos na umasa siya sa Diyos na para bang wala siyang maasahan sa lahat ng tulong mula sa mga nilalang. Kundi doon lang sa kanyang manlilikha. Now, dahil sa kabalisahan, dahil sa mga kapigatian, at maraming kabalisahan at kapigatian, ang mga problema ni David sa kanyang puso ay lalong lumaki. Tingnan po natin talatang 17. The troubles of my heart are enlarged. Yan, lumaki, lalong lumaki. Oh, bring thou me out of my distresses. So lalo ho siyang nalungkot at nabagabag sa isip. And then, pagkatapos niyan, ito na yung ating teksto. Verse 18. Si David ay nagmakaawa, siya po ay nagsumamo sa Diyos na nagsasabing, look upon mine affliction and my pain and forgive all my sins. Si David ay may affliction and he was in pain. Siya ay desolate and in distress. Ang tanong, bakit? Bakit kaya? Ba't ganito ang kanyang naging karanasan? Una, nagkaroon siya ng a sense of sin. David had a sense of sin. Ang pagkadama ng kasalanan ang nagpahirap sa kanya ng higit kaysa anumang bagay. Ito yung pumutol at sumugat sa kanyang espiritu. At ito ang nagpabigat ng lubha sa kanyang kalalagayang panlabas. Yung kanyang panlabas na kabagabagan o yung outward troubles. At yan na dahilan kung bakit siya humingi ng tawad sa Diyos. Sabi niya, forgive all my sins. That sense of sin. Marahil, iniisip ni David na isa sa mga kadahilanan kung bakit he was in affliction and in pain because of his sins. He considered that. Maaaring nagkaroon ng pagsisiyasat si David na kaya siya dumaranas ng ganong kadalamhatian, kabagabagan, pag-iisa, and he was in pain because of his sins. May ginawa siyang kasalanan sa Panginoon. Magandang ganong ugali yan, no? Kapag tayo ay dumaranas ng affliction and we are in pain, and we are suffering, let us consider na baka nga tayo ay may nagawang kasalanan. Baka ang dahilan ng ating mga paghihirap ay dahil sa ating mga natatagong kasalanan. At gustong ihayag yan ng Panginoon sa atin. So that's the first thing na dapat natin gawin pag tayo ay in affliction, in distress, suffering. Consider na baka meron tayong nagawang kasalanan. Ikalawa, his enemies. Isa sa mga kadahilanan kung bakit si David ay in affliction and in pain because of his enemies. Ang kanyang mga kaaway na umuusig sa kanya ay marami at napakamalisyoso. Kinamumuhian siya, lubha siyang kinamumuhian nilang lahat at kung ano-anong mga walang basihang paratang ang ibinabato sa kanya. At napaka-barbaro. Lalong-lalo na yung si Haring Saul na umusig sa kanya at gusto siyang patayin. Hinahanting si David. Ay isa pang nagdulot ng pain kay David ay yung kanyang mga trusted men na nag-traitor sa kanya, bumaliktad, hindi na kumampi sa kanya, kumampi na dun sa kanyang kaaway.
At para bang wala na siyang mga mapagkakatiwalaan. Di niya na alam kung sino yung panig sa kanya o kalaban sa kanya. May mga nagtraidor sa kanya eh. Mga taong kanyang inaasahan, pinagkakatiwalaan, bumaliktad. At gay kaaway niya na. Hindi niya na alam. Wala na pala ang katapatan sa kanya. Yun ang nagdulot sa kanya ng pain and affliction. Ito ay may malupit na poot. Itong mga to na kinapuotan nila kay David. Yan ang sinasabi ng verse 19. He said, "Consider mine enemies, for they are many, and they hate me with cruel hatred." Yan ang nagdulot kay David ng matinding pain sa kanyang puso. And that's the context. Now, sa lahat ng ayaw ko po mga kapatid, pag ako po ay nagpipreach, ay gamitin ko ang aking sarili bilang example. Sapagkat ako iniwala, hindi man ako karapat-dapat. Ako isang hamak at abang alipin lamang ng Panginoon. At kung meron man kayong nakikita na mabuti sa akin, tandaan po niyo, yan ay dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Wala ko kayong makikita nga namang kabutihan sa akin. For in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. It's only by the grace of God, I am what I am. Kaya, hanggat maaari, ayokong gamiting example ang aking sarili. Nakakahiya. Sa totoo lang, nahihiya po ako. Kaya lamang, ako po ay pinasok na naman ng Panginoon sa kanyang paaralan upang muling turuan ng mga mahalaga at pakinabang ng mga araling espiritual. At dahil dyan, naniniwala ako na meron akong misyon na dapat gampanan. Dapat, anuman ang itinuro sa akin ng Panginoon, nung ako'y kanyang ipasok hanggang ngayon, sa paaralan ng kadalamhatian ay sabi ko sarili ko, kailangan kong ibahagi ito. Ako po ay natutuwa, ako po ay nagagalak na maging kasangkapan ng Panginoon para ibahagi ko po sa inyo anuman ang mga itinuro sa akin ng Panginoon in the school of affliction. At sana po ay maging pagpapala ho sa inyo. At ano pa ang mga ituturo sa akin ng Panginoon, ibabahagi ko yan sa inyo. Sapagkat yan po ang aking tungkulin. At naway maging blessing po sa inyo, yan ang aking panalangin. Kaya ibabahagi ko sa inyo ang mga naging karanasan ko at ang mga aralin na itinuro sa akin ng Panginoon. Ito, paulit-ulit ko po at palagi ko pong ipinapangaral po ito mga kapatid, na sa mga afflictions meron pong blessing. Meron pong benepisyo. At yan po'y pinatotohanan sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng karanasan. Hindi ko naman maintindihan yan, bagamat nababasa naman natin yan sa Bible, pero yung aktual na kahulugan, hindi natin maintindihan yan hanggat hindi tayo aktual na inilalagay ng Panginoon sa ganung sitwasyon. No? Mapalad ang isang tao na isinasailalim sa edukasyon sa paaralan ng Diyos kung saan kanyang tinitiis ang pagdidisiplina at sa pamamagitan ng disiplina, siya ay natuturuan. Blessed talaga. Maaaring siguro magtataka kayo, saan may blessing dyan? Hirap-hirap nga paano naging blessing yan? Sa mga ipinanganak ng laman, hindi nila talagang maintindihan niya, pero sa mga ipinanganak sa Espiritu, maunawa nila yan. Wala hong anak ang Diyos na hindi dumaranas ng kapigatian. Ito, lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, iisa lang ang anak ng Diyos na walang kasalanan. Pero wala siyang anak na walang mga latay. Lahat ng mga anak ng Diyos ay tumatanggap ng mga latay. Kaya kung gusto mo malaman kung ikaw nga anak ng Diyos, tingnan mo sarili mo kung may mga latay ka. Spiritual na latay. Alam niyo kasi, masyadong mahal na mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya para i-exempt sila from affliction. Hindi sila exempted sa affliction. In Hebrews chapter 12,
Diyan natin makikita yung prinsipyo ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng paggawad ng chastisement. Yan ang tawag diyan. Hebrews chapter 12. Basahin natin ang talatang 5 hanggang 8. Pakinggan niyo ang sabi dito. Hebrews chapter 12 verse 5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, or as unto sons. Ano yun? My son. Despise not thou the chastening of the Lord. The word chastening, paideia, it means training. It also means discipline. It also means learning, education, correction. Yeah. I don't agree that it means punishment. Hindi tama yung salitang pinarurusahan. Hindi niya pinarurusahan. Hindi pinarurusahan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kasi lahat ng mga kasalanan ng kanyang mga anak, naparusahan na yan sa kanyang anak na si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi na sa ikalawang pagkakataon, sisingilin pa ulit ng Diyos ang mga kasalanan ginawa ng kanyang mga anak dahil binayaran na yan ni Jesus Christ sa cross. Kaya hindi parusa. Ang tawag dyan ay chastening. Chastening. Training, discipline, correction, yeah. Learning, education, that's the chastening of the Lord. Nor faint when thou art rebuked of Him. Bakit? Ano dahilan na hindi dapat i-despise ang chastening ng Panginoon at hindi dapat manlupaypay when thou art rebuked of Him? Verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth. You see that? Ang chastening pala ng Panginoon sa kanyang mga anak ay tanda ng kanyang pagmamahal. Nakita niyo? Paano po pinakikita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak? Ang isang kaparahanan ay sa pamagitan ng pamalo, the rod of chastening. It is the rod of correction, the rod of discipline. It's the rod of education, the rod of learning. It's the rod of discipline. Chastening. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Kanina nabasa natin, di ba, sa Psalm 94, blessed is the man whom thou chasteneth. Kaya may blessing sa chastening. Agree? Parang napipilitan lang yata kayo. Mag-amen. Pag hindi mo naintindihan, one of these days, paintindi sa iyo ng Panginoon. Kung anak ka niya, Pero kung hindi ka niya anak, hayaan ka na lang niya. Wala siyang pakialam sa iyo, hindi ka naman niya anak eh. Ang concern kasi ng Diyos Ama ay yung kanyang mga anak. Dahil mahal niya ang kanyang mga anak, didisiplinahin niyan. May chastening. So for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. So tama ba yung sinabi natin? Isa lang ang anak ng Diyos na walang kasalanan, pero wala siyang anak na walang latay o mga latay. Ultimo, yung only begotten Son of God na walang iba kundi Jesus Christ, tumanggap ng maraming latay. Tayo pa kaya? Hindi tatanggap ng mga latay? Pero latay ng pag-ibig yan, latay ng pagtutuwid, latay ng pagtuturo at pagdidisiplina. Kasi pagka hindi tayo tumanggap ng mga latay, bastardo po tayo at hindi mga anak. Tuloy ang basa, verse 7. If ye endure chastening, so pagka tumanggap tayo ng chastening, i-endure po natin yan. Hindi po alisin. Mananatili at pagtitiisan. God dealeth with you as with sons. So, vina-validate ng Diyos na ikay kanyang anak pagka ikay dinidisiplina. Pagka gumagawa ka ng mali, ng kasalanan, hindi maaaring kukonsintihin ka ng Panginoon, itatama ka. Pag hindi kay tinama, hindi ka anak. Mali na nga ginagawa mo, tas nanagana ka pa, pinagpala ka pa, at sasabihin mo, blessing, pinagpala ka ng Diyos. Hindi blessing yan, curse yan. You see? Pag anak ka ng Diyos at gumagawa ka ng mali,
gumawa ka ng kasalanan, hahagupitin ka ng Panginoon, hindi pwede. Anak niya eh. Hindi pagpapalain. Mali na nga ginagawa, pagpapalain pa. Pagka gano'n, hindi ka anak. You see? Iko-correct ka ng Panginoon. Yeah. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he? Whom the Father chasteneth not. Oh. Kaya ang concern lang ng Diyos, mga anak niya. Yung di niya mga anak, wala siyang pakialam doon. Judgment ang ibibigay doon, hindi chastening. Yan ang pagkakaiba ng anak ng Diyos sa hindi anak ng Diyos. Sa anak ng Diyos, chastening ay ibibigay. Sa hindi anak ng Diyos, judgment. Sa mga anak ng Diyos, God dealeth with them as Father. Sa mga hindi anak ng Diyos, God dealeth with them as Judge. So that's the difference. Ang purpose ng chastening ng Panginoon sa kanyang mga anak ay to correct them and out of love. Doon naman sa mga hindi anak ng Diyos, to judge them because God is angry. Galit ang Diyos. Hindi sila mahal ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos, mahal sila. Sa mga hindi anak ng Diyos, galit ang Diyos. Kaya judgment, punishment. Yun ang punishment. Pinarurusahan sila ng Diyos. That's how God dealeth with His children. Let's continue. 8, but if ye be without chastisement, of which, take note, of which all are partakers. God loves His own dear children too well to exempt them from affliction. All are partakers. Walang Kristiyano na papasok sa langit na walang mga latay. May mga latay yan. Then are ye bastards and not sons. You see that? You see, affliction is the school which great virtues are acquired, in which holy conduct, holy characters are formed. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng banal na asal, banal na pamumuhay, ng mga dakilang mga virtues at saan na-acquire yan? Doon sa paaralan ng kadalamhatian in God's school of affliction. And tanda natin mga kapatid, ito palagi kong pinagmumuni-munit, pinagbubulay-bulay sinabi ni Martin Luther na walang sino mang tao ang magkakaroon ng tunay na kaunawaan ng banal na kasulatan na walang mga pagsubok at mga tukso. No man can attain a true understanding of the Holy Scriptures without trials and temptations. No man. Hindi ho natin maiintindihan at maunawaan ang kahulugan ng salita ng Diyos hanggat hindi tayo pinararanas ng Diyos ng affliction. Yan yung tinatawag na personal acquaintance with God's Word. Na hindi lang natin alam ang kahulugan ng salita ng Diyos theoretically, but also experimentally. Actual experience. So nakita nyo na ang purpose ng affliction, kung bakit ini-enroll ng Panginoon lahat ng kanyang mga anak sa school of affliction, for education. Tanda natin yan mga kapatid. No? Kaya ang affliction, trials, temptations, mga schoolmasters natin yan. Tuturuan tayo. Maraming benepisyong naidudulot ng afflictions mga kapatid. Ang lahat ng ating mga trials, sufferings, and afflictions of every kind, ang ilan sa mga benepisyo na babanggitan natin ay, una, to humble us. Pagpapakumbabain tayo ng Diyos. Matuto tayong magpakumbaba. Baka kasi hindi natin alam, may nakikita ng Diyos na kayabangan sa ating mga puso, kaya talaga ibabagsak tayo, bababa tayo ng Panginoon. But that is for our own benefit. At para purgahan tayo, o purgahin, ng ating mga tanga at dumi. Kasi meron pa eh. To purge our dross. And also to make us cleave and get more closer to our Savior Jesus Christ.
Yan ang purpose. Isa sa mga purpose. Para dalhin tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. At tayo ho doon ay magpakumbaba at sumamo sa Panginoon na tayo kanyang bigyan ng biyaya. At para tayo turuang manalangin, para bigyang sigla ang ating mga panalangin. At turuan tayo ng manalangin, na tayo turuan ng manalangin ng nararapat at tama. Lord, teach us to pray and to pray right. Akala natin, marunong na tayo manalangin. Pero hindi natin alam. Mga panalangin natin, hindi naman panalangin yan alulong. Gusto ng Panginoon, mga panalangin natin maging maningas. At yan ay nangyayari sa panahon ng kabagabagan o affliction. At isa pa sa mga kadahilanan ng purpose ng affliction and trials and sufferings ay para maging precious sa atin ang mga salita ng Diyos. Because in time of afflictions, we go to the Word of God. At tinitingnan natin yung kanyang mga pangako sa atin. Ano bang pwede nating panghawakan? Ano bang pwede nating i-claim na makapagbibigay sa atin ng kaaliwan, pag-asa at kalakasan? Isa pa sa mga layunin ng affliction ay para gamutin ang atin pong pag-ibig sa mga bagay ng sanlibutan na nagpe-perish naman. Para awatin ang ating mga puso na huwag umibig sa mga bagay ng sanlibutan at huwag magpakasasa sa pita ng laman. At isa rin sa mga dahilan ng mga affliction ay para gawin tayong karapat-dapat na makapasok sa ating walang hanggang kapahingahan doon sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang ilan sa mga purpose ng affliction, trials, and suffering. Now, hindi ko sinasabi na ang affliction ay pleasant. Affliction is good, but it's not pleasant. Sin is pleasant, but it is not good. See? So sa puntong ito, pahintulutan niyo po ako mga kapatid na i-share sa inyo ang aking personal experience. Gaya nangyari din kay David. So, pag binabasa natin yan, pag binabasa ko yan, naintindihan ko kasi mismo ako rin dinaan ng Panginoon sa affliction and I was in pain. Bagamat ilan sa inyo alam na ito. So, doon sa mga hindi pa nakakaalam kung ano nangyari sa akin, so share ko sa inyo ang aking personal experience at kung bakit ako nawala ng ilang buwan. Kasi marami nagtataka ba't hindi na ako nagpipreach? Ba't nawala ako sa eksena? Baka siguro iba, akala nila nag-rapture na at nauna na ako. Hindi. Ayan. Share ko sa inyo yung aking eye surgery. Ako I underwent eye surgery. So last year, 2023, mga bandang May, I was diagnosed yung aking right eye ng retinal detachment. Matindi yun, matindi pa sa glaucoma at saka sa cataract Yung retina ko, napunit. Yun yung nasa likuran ng eyeball. Doon yan, sa loob. Yung likod ng eyeball. Yung retina, yan yung tumatanggap ng liwanag at mga images. At pagkatapos sa pamamagitan ng mga optic nerves, yung mga electromagnetic something, dadalhin yan sa brain para interpret ng brain. So siya yung tumatanggap. Napunit yun. Kaya nangyari sa mata ko, puro dilim na ang nakikita. Wala nang kulay. Black and white na. Gray. Tapos blurred. Napunit. So napakalaki ng damage. Napasukan ng likido. Tapos yung mata ko para siyang lumubog na balutan ng tubig. Yan. So nung na-diagnose ako, ang recommendation ng doktor ay immediate operation. Otherwise, mabubulag ako. Tuluyan na ako mabulag. Immediate operation. That was in May. So dapat May, opera na ako. Ang nangyari, dahil sa wala pang-opera, siyempre malaki gastos, na-opera na ako June. Pero kaya pa naman, habol pa. So June.
first week ng June, isinagawa ang operation, hoping na makakabalik yung aking paningin. Yan. Successful naman yung operation. Ang ginawa doon, nilagyan ako ng silicone oil sa loob. So yun yung bagay na magdidikit ulit ng aking retina. Dalawang klase yan air bubble at saka silicone oil ang ginagamit para ibalik at idikit ulit yung retina. Air bubble ginagamit kung hindi malala at wala ng second operation. Pero pagka malala, silicone oil at mangangailangan ng second operation. So dahil sa silicone oil ang ginamit sa akin, kailangan kong sumailalim ulit sa ikalawang operasyon para tanggalin yung silicone oil. So 6 months ang hinintay para mapagaling yung pagdidikit ng retina. 6 months. So by June, dapat opera na ulit ako. By December, December, from June to December, 6 months. Yan. So tiningnan ng doktor, okay na. Maayos ng pagkakadikit. Successful. Yan. Successful. Kaya lang yung mata ko, pwede nga lang sana, wag na ako magpa-opera eh. Ayoko na eh. Kaya lang yung mata ko parang nakalubog sa tubig. Di ba pag nagsiswimming ka, pag dumilat ka, yun. Ganun ang tingin ng kanang mata ko. Malabo. Malabo talaga. Pero may kulay na. Tapos nakakaaninag na. Yun nga lang malabo. So, dapat tanggalin yung silicone oil para bumalik yung eyesight. So, sabi naman, mga 80 to 90% may babalik. So, successful. Dumating ang December, na-delay na naman, kasi pera. Ang nangyari, January, itong nakarang January 8, inoperahan ako. Sakit yung operation, mataba naman eh. Anyway, successful ang operation. Sabi nga ng doktor, ang bait ko daw. Kasi hindi daw ako malikot habang ako ino-opera. Siguro may mga pasyente siya na ina-operate, galaw ng galaw, sigaw ng sigaw, aray ng aray. Ako naman, di ako makakibo sa nervyos. Nervyos na nervyos ako. Kala ko, hihimatay na ako doon atake sa puso Buti naman hindi, wala naman ako sakit sa puso. So, nalagpasan natin yan. Kaya humanga yung doktor. Ang bait ko daw. Ang bait ng pasyente, sabi ng doktor sa misis ko. Pero ko hinang-hina talaga. Successful. So sabi ng doktor, balik kayo kinabukasan, check upin natin. So nakauwi kami rito, gabi na Mula doon sa hospital, gabi na kami nakauwi. Kinabukasan, babalik agad. Ang sakit ng mata ko, magang-maga. Yung eyeball ng mata ko, yung eyeball ay talagang lamog na lamog. At pulang-pula yung mata ko, puro dugo, namumong mga dugo. Siyempre, nagalaw yung mga ugat. Ang liliit lang pala ng mga ugat ng mata. Napakaliit. Mas maliit pa sa sinulid. Ginutay-gutay yun. Kinabukasan, pagdating namin doon, nagulat ang doktor. Anong nangyari? Kita ko yung pagkagulat niya Ako rin nagulat. Ano nga? May infection. Massive infection. May mga nanana sa loob ng aking mata. Sabi pa nga ng doktor sa misis ko anong ginawa mo? Sabi ng misis, malay ko po. Nagkaroon ng infection sa loob. That's my bad. That was my bad. See? Infection. Agad-agad nagpabili siya ng antibiotic. Na ang halaga ay kulang-kulang 5,000 sa isang vial. At in-inject niya yun mismo sa eyeball ko. In-inject niya. Pero bago niya in-inject yan, tinurukan muna niya ako at kumuha siya ng likido, para suriin kung ano yung bacteria na pumasok sa mata ko. So, tinusok yon. Tapos, in-extract niya yung liquid. Pagkatapos doon, sinunod na yung antibiotic. Isinaksak na sa mata ko. Ramdam ko yung pagkakapasok ng karayom sa mata ko Grabe. Napahawak na lang ako sa misis ko. Alam magagawa, kailangan antibiotic.
Niresetahan din ako ng oral antibiotic, in-steroid ako for 7 days, plus yung eye drops pa na may antibiotic din, na mayroon din counting steroid, at pangungontra sa pamamaga. Kasi magagbaga talaga. Lamog na lamog yung mata ko. Lamog. Konting hipo lang na gano'n. Hindi ko nga mahawakan eh. Kaya nagtataka ako, paano nakapasok yung bakterya? Hindi ko na may nahawakan. Direkta. Bagamat pinapatakan, mayroon naman takip yan eh. Yung eye patch. At pagkapapatakan, tatanggalin. Hindi naman direktang hinawakan yung mata. So napakabilis naman kung sakaling yung bakterya galing sa aming mga kamay, pumasok doon. Ito pa matindi, nung in-examine yung bakterya pumasok sa mata ko, fecal bacteria. Alam niyo yun? Galing sa dumi ng tao. O kaya dumi ng hayop. Paano nakapasok yun? Nung nangyari sa akin yan, talaga ako'y lulugo-lugo. Hindi ko maunawaan. Bakit? Bakit nangyari? Sa kabila ng maraming nanalangin, maraming umaasa na ako'y gagaling. By the way, maraming salamat po. Maraming salamat sa mga churches na nanalangin para sa akin. Na-appreciate ko very much. Hanggang ngayon, they're still praying for me. At I'm so grateful and thankful sa inyo na lagi niyo akong inaalala sa luklukan ng biyaya ng Panginoon. Maraming salamat. For more than 2 months, mga kapatid, ang sakit ng mata ko. Grabe yung pain. Eventually, I lost my eyesight. Wala na itong paningin. Wala na. At hindi ko alam kung babalik pa itong paningin. May mga naniniwala, pero ako naman, kung anong kalooban ng Diyos? Kung ibabalik niya, salamat. Kung hindi naman, tanggap ko naman. Yung first time na sinabi sa akin ng doktor na nagka-infection at yung nag-second opinion pa kami na sinabi ng doktor na mahirap nang may balik kasi nagkadikit-dikit na raw yung mata ko, yung cornea, yung pupil, yung iris, nagkadikit-dikit na eh. Yung mga ugat, himala na lamang ng Diyos. Ang Diyos ba ay gumagawa pa rin ng himala hanggang ngayon? Wala namang imposible sa Diyos, di ba? Hindi ko pinagdududahan yan. Kaya lang, ikikwento ko naman sa inyo yung painful ordeal ko na masabi kong mine affliction and my pain. As in, literally, mga kapatid, I was in pain. As a matter of fact, very excruciating pain. Physical pain. So extreme. Na halos ako'y talagang umiiyak na. At hindi ko alam kung anong gagawin eh. Bagamat ako'y under medication. One time, gabi na, matutulog na, hindi ako makatulog mga kapatid, talagang ilang gabi na hindi ako makatulog sa sobrang tindi ng sakit mula sa mata ko, gumagala hanggang dito at the back of my head. Hanggang dito. Sobrang sakit. Grabing sakit. Talagang hindi ako makatulog. At hindi ko alam paano ko hihiga. Pag ako'y nakahiga ng nakatihaya, parang yung eyeball ko hinihila pababa. Kasi because of the gravity, the pull of gravity. Ganon. Sakit. Kasi sensitive eh. Pag ako naman ay humiga na pakaliwa, feeling ko yung mata ko hinihila naman pakaliwa. Pag ako na humiga pa kanan, feeling ko yung mata ko hinihila pa kanan. Lalo na pag ako'y dumapa. Parang mahuhulog yung eyeball. Kasi nung first operation ko, sa loob ng 1 buwan, ganun ako matulog, nakadapa. Bawal ang nakatihaya. Kailangan nakadapa. Kaya bumili kami ng meron palang higaan na pang retinal detachment surgery. Yung mukha mo, merong parang erinola. May butas. Salpak mo yung mukha mo doon. Sa loob ng 1 buwan, ganun ako matulog. Hindi ako sanay matulog nakadapa.
Pero kailangan tiisin ko. Nalagpasan ko yun. Yung first surgery ko. So, inisip ko, second surgery, baka pwedeng ganun. Wala, hindi rin. Lalong masakit. Parang malalaglag yung aking mata. Hindi ko alam paano ko hihiga, paano ako matutulog. Ang nangyari, nakaupo na lang. Nakaupo na lang. Mas feel ako ng ginawa at hinintay ko na lang na ako'y antukin at makatulog. Sa sobrang tindi ng sakit. During that time, ang dami kong tanong. Isa sa mga tanong ko, bakit may panalangin tayo na hindi agad sinasagot ng Diyos? Sabi ko nga, I was in extreme pain, excruciating pain. I need immediate relief. And that night, I prayed and asked God to remove or just lessen the pain. Ako'y nagmakaawa, lumuhod sa Panginoon, umiiyak sa sobrang tindi ng sakit, di ko na kaya. Sabi ko, Panginoon, kahit ngayon lang gabi na ako'y makatulog, kahit ngayon lang, kaya niya namang gawin yan, di ba? Paulit-ulit, nananalangin ako. Bawat segundo, bawat minuto, pinakikiramdaman ko kung mawawalang pain. But you know what? Walang relief. No immediate reply. No immediate relief. The pain was still there. And it was so painful, it was so excruciating, it was so agonizing. I couldn't sleep. I cannot. Grabe. Ang sakit. Sabi ng doktor, pagka hindi mo na kaya, uminom ka na ng gamot. Pain reliever. Ayoko pa naman kasi alam ko nga, pagkagamot, may mga side effects yan Sirain niya kidney mo, sirain niya liver mo. Bibitukan mo. Ay, as much as possible, ayokong minom ng gamot. Pero sabi ng doktor, huwag mong tiisin. Kung talagang hindi mo na kaya, uminom ka na ng gamot. Kaya napilitan na ako uminom ng gamot para mawala ang napakatinding sakit at makatulog ako. Pero minsan, kahit nakainom na ako ng gamot, nandun pa rin ang napakatinding sakit. Ang inaasahan ko, ang Diyos ang mag-aalis ng sakit, hindi yung gamot. Pero bakit hindi niya inalis? Bakit niya ako hinayaan na mamilipit sa sakit at magtiis? Bakit hindi siya agad sumagot? Hindi ba gumagawa ang Diyos ng direktang pagpapagaling maski hanggang sa ating kasalukuyang panahon? Di ba sa Bible, lahat ng ginamot, pinagaling ng Panginoon Hesus, galing agad. Di ba? Nung time ba niyo, kailangan pa rin ba akong gumamit ng pamamaraan o yung sinasabing the use of means? I was expecting a miracle to happen. Pero wala. Hindi ako pinagbigyan ng Panginoon. Kung kayo nasa kalalagayan ko, anong iisipin ninyo? May nabasa ako Nung nabasa ko nga ito, nainggit pa ako Yan. Share ko lang sa inyo mga kapatid. Isang karanasan ng isang dalagang babae na nabuntis ng kanyang narcissist ex-boyfriend. Nasaan na yun? Okay. Na napuwersahan siya ng kanyang narcissist ex-boyfriend na ipalaglag yung kanyang baby, ipa-abort. Sabi niya, I was forced by my narcissistic ex to abort my precious angel boy, and after taking the pills and bleeding for a couple of hours, I dropped to the floor and begged Abba, meaning Father, for my beautiful child. You know what? Bleeding stopped soon after that prayer, and I found out my baby survived.
He is now a charismatic ball of energy at 12 years old. One of the best miracles of my life. And that night, I was expecting that a miracle also would happen to me. Pero wala. Sabi ko, kahit ngayong gabi lang po. Kahit ngayong gabi lang. Pero wala. Bakit? Mayroong tinuturong Panginoon. In Micah chapter 6 verse 9, mga kapatid. Micah chapter 6 verse 9. The Bible says, here, God said, "Hear ye the rod." Micah, Nahum, Habakkuk. Micah chapter 6 verse 9. The Lord's voice crieth unto the city, and the man of wisdom shall see thy name. Hear ye the rod. What is that rod? It's the rod of chastisement. It is God's rod of discipline, education, correction, rod of chastisement. Here. So, ibig sabihin, pagka ang rod ng Panginoon nag-strike sa atin, may message. And dapat paghanda natin, dapat maging attentive tayo, alisto, pakinggan natin, may mensaheng ipinadadala ang pamalo ng pagtutuwid ng Panginoon. Dapat malaman natin yan. Ganyan po mga kapatid. Pag ikay dumanas ng trials, sufferings, afflictions, at ikaw in pain, may message ang Panginoon. Hindi yan aksidente, hindi yan nagkataon. Lahat yan plan, lahat yan ay ordained ng Panginoon dahil tinatawag niya ang iyong atensyon. Makinig ka. May tuturong Panginoon. Hear ye the rod. And who hath appointed it? Sino yun? Sino nag-appoint? It's the Father. It is the Father's rod of discipline. It is the Father's rod of correction. He is the one na humahawak, doon sa rod. He's the Father. It's not Satan. It's not anybody. It's the Father. Our loving Father. May message siya, may tuturo siya, kaya maganda. Sa totoo lang, magandang lesson. See? At siyempre, magsisimula tayo sa pagtatanong. Kasi doon sa pagtatanong, tatanggap yan ng mga sagot. Ang edukasyon ay nagsisimula sa pagtatanong. Bakit nangyari ito sa akin? Ano po ang mensahe ho ninyo, Panginoon? Mangusap kayo, speak Lord, for thy servant heareth. So bakit hindi agad inalis ng Panginoon ang pain? Yan ang tanong ko eh. Ba't yung pinaranas ng Panginoon kahit ilang minuto lang naging hawa? Hirap na hirap ako eh. Kahit konti lang. Una, upang maramdaman ko at maunawaan ang lalim ng kahulugan at kahalagahan ng mga paghihirap ni Kristo na tiniis niya sa krus ng Kalbaryo. Nung I was in deep pain, pinaremind sa akin ng Panginoon yung pain din na dinanas ng kanyang bugtong na anak. Nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At yan ay mababasa natin sa Isaiah chapter 53 kung paano po yan inilarawan. Let's go to Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53, verse number 3. He is despised, referring to the Messiah, Jesus Christ. He is despised and rejected of men. He was a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteem him not. Verse 4, surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken. Look at this, smitten of God. You see that? Even the Son of Man, or the Son of God, the
the only begotten Son of God was not exempted from the smiting of God. He was smitten of God. And, look at that, afflicted. But he was wounded. You see that? For our transgressions, he was bruised. For our iniquities, the chastisement for our peace was upon him. And with his stripes, we are healed. You see? Ito'y nagpapahayag sa atin ng harrowing ordeal ng ating Panginoong Hesus. Walang anuman at walang sino man ang makapapantay sa mga pagdurusa o paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung pinaunawa sa akin ng Panginoon yan, nahiya ako eh. Kung ikukumpara ko yung aking suffering ngayon and during those times, walang sinabi sa suffering na dinanas ng Panginoong Hesus. In fact, sa tindi ng paghihirap na dinanas ni Jesus Christ, sabi sa verse 2, He hath no form nor comeliness. There is no beauty that we desire Him. See? And in chapter 52, verse 14, sa previous chapter ng 53, ang sabi riyan, as many were astounded at thee, his visage was so marred. His visage, meaning his face, was so marred, more than any man, and his form more than the sons of men. In contemporary English version, ganitong sabi, many were horrified at what happened to him, but everyone who saw him was even more horrified because he suffered until he no longer looked human. Doon naman sa English, easy to read version, it is true that many were shocked when they saw him. He was beaten so badly that he no longer looked like a man. Ang Biblia Tagalog 2001, ganitong sabi, kung paanong marami ang namangha sa kanya, ang kanyang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na anyo ng tao, na hindi makilalang tao, at ang kanyang hugis ay higit kaysa sa mga anak ng mga tao. Doon naman sa ang salita ng Diyos, ganito ang sabi, maraming magugulat sa kanya dahil halos mawasak na ang kanyang mukha at parang hindi na mukha ng tao. Magandang balita, 2005. Marami ang nagulat nang siya makita dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Sa isang aklat, article na nabasa ko about the suffering of Jesus Christ, meron doon ang title, The Scientific Death of Jesus. Ganito kung paano inilarawan ang mga naging paghihirap ni Kristo. Mula nung siya nilitis hanggang siya ipinako doon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa siya'y mamatay. Ganitong naging ordeal ni Jesus Christ. Listen, and I'm going to read. Entitled, The Scientific Death of Jesus. Jesus was condemned to the death penalty. At the time, crucifixion was the worst death. Only the worst criminals condemned to be crucified. Yet it was even more dreadful for Jesus. For unlike other criminals condemned to death by crucifixion, Jesus was nailed to the cross by his hands and feet rather than tied. Each nail was 6 to 8 inches long. The nails were driven into his wrist, not into his palms, as is commonly portrayed. There's a tendon in the wrist that extends to the shoulder. Tendon that extends to the shoulder. The Roman guards knew that when the nails were being hammered into the wrist, the tendon would tear and break, forcing Jesus to use his back muscles to support himself so that he could breathe. Both of his feet were nailed together. Thus he was forced to support himself on the single nail that impaled his feet to the cross. Jesus could not support himself with his legs for long because of the pain.
So he was forced to alternate between arcing his back and using his legs just to continue to breathe. Imagine the struggle, the pain, the suffering, the courage. Jesus endured this reality for over 3 hours. A few minutes before he died, Jesus stopped bleeding. He was simply pouring water from his wounds. From common images, we see wounds to his hands and feet and even the spear wound to his side. Before the nails and the spear, Jesus was whipped and beaten. Nilatigo siya eh. The whipping was so severe that it tore the flesh from his body. The beating so horrific that his face was torn and his beard ripped from his face. Yung pong ginamit na latigo, hindi yung katulad ng mga napapanood natin sa mga pelikula. Sabi ng mga expert, yung latigo, sa dulo nun may mga sima na galing sa mga buto ng hayop ng mga matatalas. Kaya pag hinampas daw yan doon sa nilalatigo, kakapit sa balat, sa katawan, tapos hihilain kasama ang laman. So, pag hinampas si Jesus Christ, kahit saan yan tumama. Kaya kung tumama yan sa mukha niya, paghila niya, yung mukha niya, punit, wak-wak. Kaya pala sabi ng Bible, hindi na siya makilala kung tao pa ba yun o ano. Ganon katindi. In other words, gutay-gutay ang katawan ng ating Panginoon Jesus. Wak-wak ang kanyang mga sugat. Hindi pa yan ha. The crown of thorns. Yung koronang tinik. The crown of thorns na 2 to 3 inch ang haba. Cut deeply into his scalp. Most men would not have survived this torture. He had no more blood to bleed out, only water poured from his wounds. The human adult body contains about 5 liters, just over a gallon of blood. Jesus poured all 5 liters of his blood. He had 3 nails hammered into his body, a crown of thorns on his head, and beyond that, a Roman soldier who stabbed a spear into his chest. All this without mentioning, hindi pa kasama yung humiliation he passed after carrying his own cross for almost 2 kilometers. While the crowd spat, dinuruan siya sa kanyang face, at binato siya through stones. At yung cross, the crossbeam, was almost 30 kilograms of weight, 30 kilos, to which his hands were nailed. Can you imagine that, mga kapatid? Tapos, ikukumpara natin yung sufferings natin sa sufferings ni Jesus Christ, na kung umasta tayo, para bang yung sufferings natin, yun ang pinakamatindi. At dahil dyan, reklamo tayo ng reklamo. Samantalang Panginoon Kristo, hindi siya nagreklamo. Tiniis niyang lahat yun. Lahat yun tiniis niya para sa ating kaligtasan. Binaliwala niya kanyang sarili para sa atin. Maluwag niyang tinanggap yun. Alam niya na yun ang kalooban ng Ama para po sa ating kaligtasan. Antindi. Tapos tayo, counting sufferings lang, reklamo. Nakita niyo mga kapatid? Yan ang sagot sa akin ng Panginoon, kaya hindi niya inilis eh. Para maintindihan mo kung anong suffering ang dinanas ng aking anak para lang sa'yo. Para maintindihan mo. May idea ka. Kasi noong time yun, ang akala ko sa suffering ko, napakatindi na. Talagang iyak na ako eh, hagulgul ako eh. Pero no match pala yun. Wala sa katiting yung suffering na dinanas ng aking Panginoon at tagapagligtas. No match. Nakakahiya nga kung ikukumpare. You see that? At ang pinakamatinding pain
na dinanas ni Jesus Christ ay yung siya ay pinabayaan ng Ama. Yung siya ay naroon, bilad na bilad sa init ng araw, nakabitin, sumigaw ng napakalakas na tinig ang Panginoon, Eli, Eli, lama sabachthani! My God, why hast thou forsaken me? He was forsaken by His Father. Gaano kasakit yun kay Jesus Christ? At gaano kasakit yun sa God the Father? At lahat ng yan, ginawa ng ating Panginoon. Para lang sa ating kaligtasan. Sino ba naman tayo? Mga wuwud lang tayo. Mga likabok. O dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo na pinatunayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tindi ng sakit at hirap na dinanas ni Jesus Christ at lahat ng yan tinis niya para sa ating kaligtasan. Ikaw ba hindi maantig sa ginawa ni Jesus Christ? If you believe that Jesus Christ did this for you, hanggang kailan ka makikinig sa Kanya o hindi makikinig? You should repent of your sins and turn to Jesus Christ. Believe on Him. Because He died for you to save you from sin. And why are you ignoring Jesus Christ? Why? Until now, binabaliwala mo siya. Yung mga paghihirap niya. Repent. Turn to Jesus Christ. Believe on Him. If He is really your Savior and Lord, right now, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka nang magdili-daling. Lahat yan, He did for you. Oh, child of God. Hebrews chapter 5, verse 8. Hebrews chapter 5, verse 8. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Ay nga ng tissue. Tingnan nyo ang ating tagapagligtas. He learned obedience by the things which he suffered, and so must we. Diba? So must we. Ang affliction, kung talagang buong katyagaan po nating pagtitisan at pinasakdal para sa atin, para tayo ay maging banal, yan ay isang napakadakilang purifier ng ating corrupted natures. Tuturuan tayo ng mga excellent things. Pinapayagan ng Diyos ang kanyang mga anak na mag-suffer para tayo ay makabahagi sa mga paghihirap ng ating Panginoon si Kristo. Bawat isa sa atin kasi meron ding krus na dapat pasanin. If any man shall come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Aba, si Jesus Christ lang ba ang magpapasa ng krus? Must Jesus bear the cross alone and all the world sets free? Meron tayong bawat krus na dapat pasanin at meron na krus na dapat kargahin. Tayo po'y tinawag hindi lamang sumampalataya kay Kristo, kundi para din naman mag-suffer for His name's sake. Philippians 1:29, it says there, for it is given in the behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. It is given. Not only to believe, but also to suffer for His sake. In John chapter 18, verse 11,
John 18:11. John 18:11, katulad ni Jesus Christ, meron siyang cup na ininom. It is the cup of suffering. At nung gustong pigilin ni Peter yung paghuhuli kay Jesus Christ, pinigilan siya ni Jesus Christ. Bagamat gusto ni Peter na ipagtanggol niya ang kanyang Panginoon, tinaga niya yung humuhuli kay Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, Pedro, ibalik mo ang iyong tabak. And then he said, put up thy sword into the sheath, the cup which my Father hath given me. Shall I not drink it? What is that cup? It is the cup of suffering given to him by his Father. And right there and then, Jesus must drink it up to the last drop. Jesus Christ was willing to drink that bitter cup, that cup of suffering, para tuparin ang kalooban ng kanyang Ama. And that is for our salvation. So ganun din ho ba tayo mga kapatid, kung si Jesus Christ, willing siyang inumin that bitter cup, how about us? Yung cup of suffering na ibinibigay sa atin ng Father, sabi ng Father, inumin mo. Are we willing to drink it? Therefore, we must humbly accept the cup of suffering that God has given to us and patiently endure it. And do. Hindi ako pinagbigyan ng Panginoon sa hiling ko kasi gusto ng Panginoon mag-endure ako. Just like His Son, Jesus Christ. Praise God, after 3 months, okay na. Wala na ako nararamdamang sakit sa awat biyaya ng Panginoon. Konti na lang. Pero hindi na may babalik sa dating mata ko. Tanggap ko yun at doon pa lang, sa umpisa pa lang naunawaan ko ng purpose ng Panginoon. Kaya sabi ko nga sa doktor, kasi yung doktor napakabait dahil tuwing pinababalik kami doon, hindi na ako sinisingil. Sabi ko, Dok, na-appreciate ko po ang inyong kabutihan dahil tuwing magpapacheck up ako, hindi niya akong sinisingil. Thank you so much. Pero huwag niyo isipin na mayroon ako sinisisi. Hindi ko kayo sinisisi, wala akong sinisisi. Alam kong ito ay kaloob sa akin ng Diyos. Ito yung cup na kailangan ko inumin. Bagamat mapait. It's a cup of suffering. Para lang maintindihan ng baka kasi iniisip ng doktor masama loob ko sa kanya At siya sinisisi ko Hindi ko alam, hindi namin alam saan ang galing ang bakterya. Pwede sa ospital, pero hindi naman sila papayag na sa kanila galing yun. Maring sa amin din, hindi rin namin alam. Maring dito sa bahay. Hindi ko alam Isa lang alam ko, galing sa Diyos. Kaloob ng Diyos. It is appointed by God. At nung naunawaan ko yon, din tanggap ko. Nalungkot ako, pero alam ko, kaloob ng Diyos tanggap ko May purpose ang Panginoon Naintindihan ko agad. Naunawaan ko Sabi ko, wala akong sinisisi. Baga masabi ng doktor, sa totoo lang, masama loob ko. Sabi niya sa akin, nag-heart-to-heart talk kami. Masama ang loob ko. Ewan ko kung sinisisi niya ako o misis ko. Siyempre siya bilang profesional na doktor, ayaw niya ng failure. Maaaring ako lang na sa mga naging pasyente niya ako lang nagkaganon. Sabi pa nga ng doktor, malas ko raw. 2 beses niya sinabi malas mo lang. Siyempre, unbeliever yun. Naintindihan ko yung mga pananalita niya. Sa loob ko, no doc, hindi ako malas. This is God's appointment. This is God's ordination. The Almighty has afflicted me. At naunawaan ko yan.
kailangan tiisin, kailangan tanggapin na may pasalamat at papuri. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. So yun yung unang lesson na itinuro sa akin ng Panginoon. Napakaganda, mga kapatid, napakaganda. Kaya grateful and thankful ako sa Panginoon. Well, tutuloy natin ang ikalawang sagot mamaya. Kung kayo babalik, kung hindi naman andyan naman si live stream. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y dumako sa kanila. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo, Panginoong Diyos, sa inyong mahalagang mensahe na ipinahayag sa amin. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Napakaganda. Salamat sa mga teachings nyo. Salamat sa affliction. Salamat sa sufferings. Dahil pinaunawan nyo sa amin ang mabuti nyong purpose, Panginoong Diyos. Sana nga po matanggap namin na walang pagtutol at walang pagrereklamo. Turuan niyo po kami na maging humble at tanggapin ano man ang kaloob niyo sa amin, mabuti man o masama, sapagkat bilang aming Diyos at Ama, wala kayong nilayo na ikakasama at ikapapahamak namin. Bilang mga itinuturing niyong mga anak, salamat Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng chastisement, doon niyo pinatutunayan ang aming pagiging mga anak at ang iyong pag-ibig. Sana ito'y maintindihan ng iyong lahat ng iyong mga anak. Kaya maraming salamat sa sufferings, sa trials, salamat sa mga affliction, salamat sa pag-chastise niyo sa amin, lalo pagka kami nakakagawa ng kamalian, mga kasalanan. Talagang mahal na mahal niyo po kami, Panginoong Diyos. At inihandaan niyo lang kami para sa araw na iyon na makapasok sa inyong kaluwalhatian na karapat-dapat. Kaya nga po, Panginoong Diyos, sa aming panalangin, i-bless niyo po ang aming mga afflictions, i-bless niyo ang aming mga sufferings, i-sanctify niyo para sa aming spiritual benefit. At sa mga bagay na hindi pa namin naintindihan, naunawaan, hanggang ngayon kami naghahanap ng mga kasagutan, ipaunawa niyo sa amin. Pagpasensyahan niyo na po, Panginoong Diyos, ang kakuparan ng aming pagkaunawa, ang kabagalan ng aming pag-aaral o pagkatuto. Sana po patuloy niyo po kaming tiyagaan hanggang sa matutunan namin ang mga ginintuan at mahalaga niyong aral sa buhay namin. Ipinagpe-pray namin, Panginoong Diyos, sa mga kapatid namin na sa kasalukuyan dumaranas ng suffering, sa affliction, talagang in pain. Nananalangin kami para sa kanila. Mahabag kayo, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po silang maintindihan nila ang inyong dealing sa kanilang mga buhay. Ma-appreciate nila ang ginagawa niyo po. At huwag nilang pagdudahan ang iyong pagmamahal sa kanila at questionin ang iyong karunungan. Kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan sa kanilang buhay. Inaamin namin, Panginoong Diyos, na marami pa kaming hindi naunawaan. At marami pa kaming dapat na matutunan mula sa inyo. Kaya panalangin namin na patuloy niyo pa kaming turuan at maging masunurin sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat sa aming Panginoon Kristo sa kanyang kadakilaan, Panginoong Diyos. Unti-unting naiintindihan namin ang matinding paghihirap na dinanas niya para lamang sa aming kaligtasan. Kaya nagpapasalamat kami sa aming Panginoon Jesus na hindi niya tinanggihan yung bitter cup, ininom niya to the last drop. Nagtiis siya kahit napakahirap dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa amin at kaligtasan. Napakabuti ng aming Panginoong Jesus. Purihin siya ngayon at magpakilanman. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Ito po aming dalangin. Amen. Sambahin pa rin natin ating Diyos. Awitin natin ang doxology.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Tapos na ating banal na pagtitipon. Balik tayo mamaya. God bless.